Hello, kamusta tayong lahat? I'm grateful to the Almighty Father for His faithfulness to us, for His kindness, goodness, graciousness, His unfailing love for us will be for all eternity. And I thank my Jesus Christ for His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. And now we have a hope in the future. We have something to look forward to, and that is to receive our rewards, our inheritance as children of the Almighty Father. And I thank the Holy Spirit for the love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And I also am very thankful to the Holy Spirit for the gifts of wisdom and knowledge. And hindi ko nasasabihin niyo ba pang mga gifts no, kasi tayong lahat iba-iba ang mga gifts na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Kaya in everything that we do, we must think of our Father. We must think of Jesus Christ because they live in our hearts. We are the temple of the Holy Spirit. We are the church. We are the bride of Jesus. We are the inheritance of the Almighty Father, and He treasures us. And so our treasure is our Father. So we've finished reading. Ako lang nata nagbasa. I finished reading 2 Chronicles chapter 33. So it's Manasseh who reigned as king of Judah. So wala na rito yung kingdom of Israel. And then so may counterpart itong story ni Manasseh here in 2 Kings chapter 21. So it's almost the same but merong mga difference, may mga hindi binanggit, no? Sa Chronicles may hindi binanggit, sa Kings pero parehong tungkol kay Manasseh. Kasi yung Book of Chronicles, 1st and 2nd Chronicles, tsaka 1st and 2nd Kings, it's about the kingdom of Judah. Dito sa 1st Kings and 2nd Kings, kasama rito yung kingdom of Israel. Whereas in 2nd Chronicles and 1st Chronicles, ang binabanggit lang doon ay ang kingdom of Judah. Twice lang nabanggit ang kingdom of Israel doon, nung time ni Jeroboam at yung time ni Ahab. When they reigned in the kingdom of Israel, no? So 2 Kings chapter 21. Manasseh, it means to forget or to let go. That's the meaning of the name Manasseh. So Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem, pinakamatagal. His mother's name was Hephzibah. Hephzibah means my delight is in her, or pleasure is in her. So siya yung asawa ng father ni Manasseh. So ang father ni Manasseh ay si Hezekiah, who did good in the eyes of the Almighty Father. So yung background ni Hezekiah, he was faithful to the creator of heaven and earth. Yung pag-start ng kanyang reign as king, si Hezekiah, tama agad yung kanyang ginawa. Tinanggal niya yung mga
yung mga high places, no? At saka yung mga Asherah or Canaanite deity, tinanggal niya yon. Lahat ng mga abominations in the kingdom of Judah, tinanggal niya. At saka nandito rin yung si King Hezekiah nung in-invite niya yung mga tao to worship the Almighty Father. So, yan si Hezekiah. Pero iba si Manasseh. So, nung maging king si Manasseh, he was 12 years old. So, itong si Hezekiah, no, siya din yung nagpakita ng mga kayamanan ng Kingdom of Judah sa kanyang mga visitors from Babylon. No? Pinagyabang niya yung kanyang mga nakaipon sa king's house. Pati na yung kanyang mga herds, flocks, lahat ipinakita niya. Kaya ang sabi ni Almighty Father, darating ang oras na yung mga bagay na ipinakita niya, lahat ng yon dadalhin sa Babylon, kukunin ng Kingdom of Babylon. Tsaka si King Hezekiah rin, yung nagkaroon ng sakit, di ba? At umatras yung time ng 20 minutes or 10 degrees. Ayan. Tapos after, binigyan siya ni Almighty Father ng 15 years ng extension ng kanyang life. So, ang pumalit ngayon as king ay itong si Manasseh. So, 12 years old lang siya when he became king. And he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah. And he did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations, whom the Lord had cast out before the children of Israel. Anong mga abominations yun? Ayon yung Almighty Father, it's detestable, uncleanness, yung pag-worship sa mga false gods, pag-worship sa mga statue or carved images or molded images. No? Nababasa ba natin? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Nakalagay na sa Chronicles, nakalagay pa sa 2 Kings. Laging inuulit. Pero hindi naiintindihan ng tao. Hindi kasi nagbabasa ng Bible ang mga tao. Ano ang binabasa nila? Tamad magbasa ang mga tao ng Bible. Ang gusto nila, sundin nila yung kanilang tradition. Ang gusto nila, yung summary ng Bible. Ayaw nilang isa-isahin. Gusto nila yung summary lang. At pinipili lang nila yung mga bagay na gusto nilang tanggapin. Bakit ganon? Dahil ang mga tao wicked. So, anong ginawa ni Manasseh? He rebuilt the high places which Hezekiah, his father, destroyed. Sinira na nga ni Hezekiah, binalik pa niya. He raised up altars for Baal and made a wooden image as Ahab, king of Israel, had done. No? Gumawa pa ng image. Asherah image. So, kung iti-check nyo sa internet kung ano yung Asherah image, si Ishtar, Astarte, Easter, siya ay fertility goddess. Kaya kung makikita nyo yung kanyang statue, yung mga lumang-lumang ng mga statue na, no? Gawa sa kahoy, semento. Fertility goddess yun, or deity na false god na sinasamba ng mga tao. Ano ang suot niya? I-check nyo sa internet. Wala siyang damit. No? Ibinapakita niya yung kanyang naked body na gawa na korting babae. Tapos, gawa sa kahoy o bato. Kasi nga, fertility goddess siya.
na false deity, false God. Bakit sinasamba ng mga tao yon? Siya rin si Semiramis, Isis, marami siyang pangalan. Iniiba-iba lang ang pangalan ni Satan, pero siya pa rin yon. Up to now, siya pa rin yon, iniiba lang ang pangalan. Kung may nakita kayong statue na may hawak-hawak na bata, fertility goddess yon. Fertility deity, false gods yon na minana pa sa mga ninuno. Di ba ang hilig kayo sa tradition? O yun ang tradition na nakuha ninyo. False God ang sinasamba ninyo. The Almighty Father must be worshipped in spirit and in truth. Dahil madumi, ulitin ko, madumi ang kahoy, madumi ang semento, bakal, kahit ginto, madumi yun. At ang gumagawa ng mga statue or wooden images or carved images or molded images, mga tao na wicked, na ang isip ay pera. Pagkakaperahan ko to, gagawa ako ng statue, gagandahan ko ang pagkakamolde. At saan naman anong ginagawa nila sa kanilang mga, halimbawa pagkahoy, no, inuukit yun eh. So naging korting tao na, tas sasambahin na ng mga tao, di ba? So yung pinagkaukitan nun, yung kahoy na mga shavings, di ba? Sinishave yung para kuminis. Yung mga shavings na yun, anong ginagawa sa shavings na yun? Sinasamba ba ninyo yun? Hindi. Ba't hindi nyo sinasamba? Kaparte yun ng kahoy, di ba? Shavings yon na anong ginagawa ng tawag ba doon, maglililok. Ang ginagawa niya ay sinusunog niya yon, or ginagawa niyang panggatong. Hindi pumapasok ang Holy Spirit sa mga kahoy, sa semento, sa bakal, sa ginto, sa silver, sa bronze, kahit anong material. Saan nakatira ang Holy Spirit? Si Almighty Father, siya kasi Jesus Christ. Sa atin, sa hearts natin, dahil tayo, buhay tayo. God created us in His image and likeness. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? Abomination. He worshipped the host of heaven. Yung mga tao na nasa heaven, yung mga souls in heaven. Kahit pa sabihin ninyo na yon ay si Stephen na binato, no, sa Book of Acts. Kahit pa sabihin nyo siya si John the Evangelist, si John the Baptist, kasi sila yung mga host in heaven. Ano ang ginawa? Hindi natin sila dapat i-worship. Dahil sila ay nagkasala rin. Sino ang hindi nagkasala? Hindi nagkaroon ng kasalanan? Si Jesus Christ. Mas binibigyan pa rin yun ng importansya. Yung mga inyong religious leaders, no? Sinasamba rin ninyo yun. You commemorate, no? Commemorate ninyo kung kailan namatay, si Jesus Christ. He died, and then He rose again from the dead. Buhay si Jesus Christ. So, sino ang worship natin? Yung buhay, si Jesus Christ. At maraming miracles na ginawa sa Jesus Christ. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat. Nakalagay diba sa Bible, maraming mga miracles na ginawa si Jesus Christ. Kaso hindi na maisulat sa Bible sa sobrang dami. So yung pag-start ng ministry ni Jesus Christ, He was 30 years old. And then He went back to heaven when He was 33. So yung kanyang ministry, it lasted only in this world, no? Nung kanya siya ay nandito sa mundo, it lasted only for 3 years. 3 years lang siya nandito sa mundo, pero marami siyang ginawang mga miracles. At siya ang nagpakilala sa atin kay Almighty Father. Kasi hindi natin kilala si ang tatay natin. Napalayo tayo ng napalayo
sa tatay natin. At si Jesus Christ ang naglapit sa atin. Kaya si Jesus Christ ang the only mediator to the Almighty Father. Wala nang iba pa. At wala tayong magigipang mediator para kay Jesus Christ. Kasi yung ibang tao na gusto pa nila ng mediator para kay Jesus Christ. Hindi. Dahil sabi ni Jesus Christ, ano niya tayo? We are His friends. Kung friends tayo ni Jesus Christ, bakit kailangan pa natin ng mediator para kay Jesus Christ? Ang ginagawa ninyo, si Mary, ginagawa niyo mediator for Jesus Christ. Hindi kailangan ni Jesus Christ si Mary. Ulitin ko, nang sabi ni Jesus Christ, wag mo akong pangunahan, Gina. Wala kang hold sa akin. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Ano ang sinabi ni Mary? Gawin ninyo yung ipinag-uutos niya. So it means to say, wala siyang power kay Jesus Christ. Hindi niya hawak si Jesus Christ. Kaya kahit na magdasal kayo ng magdasal kay Mary or Marian or kahit ano pang name niya, magdasal kayo ng magdasal, hindi kayo didinggin. At kayo na tayo dapat devoted. Hindi, devotee ako ni Mary eh. Hindi. Devoted tayo dapat kay Jesus Christ at sa ating tatay, kay Almighty Father. So ano ang ginawa ni Manasseh sa mga host of heaven? Pinaglingkuran niya, nag-offer siya ng mga kandila, ng mga insenso, ng mga pagkain. Verse 4 of 2 Kings chapter 21, he also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem I will put my name. And he built altars for all the host of heaven. So may kanya-kanyang altar ngayon, lahat ng host of heaven. Doon sa house of the Almighty Father, meron ba kayong lugar na alam ngayon na iba-iba ang nandun na mga false gods? Meron ba kayong alam ngayon na iba-ibang mga tao ang nandun na namatay na sinasamba ng mga tao? Ha? Siyempre walang sasagot. Ako lang nanonood nito. Oo, iska meron, no? Ang dami nun. Iba-ibang itsura niya eh. Iba-ibang itsura. Pero magkakamukha sila. Pero iba-ibang damit, iba-ibang kulay. Yung isa nilagyan lang ng bigote, iba na raw ang pangalan niya, isa mahabang buhok, iba na pa nga, isa may dadalang libro, so iba na ang pangalan niya, pero magkakamukha sila. Nagkakaiba lang sa mga damit, sa kung anong hawak na kahoy, o may hawak na libro, no? Kung anong damit, kulay green. O pag yan, kulay green yan, si ano yan, o, di ba? So, may isang lugar na marami rong mga false gods na sinasamba mga tao. Gaya ng ginawa ni Manasseh. He also built altars in the houses of the Lord, of which the Lord had said, in Jerusalem I will put my name. And he built altars for all the host of heaven. Di ba? Bawat lugar, halimbawa, lalakad kayo ng mga 6 steps. Ito si ano eh. May nakalagay na pangalan doon. Kasi hindi natin kilala. May nakalagay na pangalan. Kasi hindi natin kilala. Sino ba ito? Ayan ba si ano? O sige, lakad ulit tayo. Mga 5 steps ulit, 6 steps. O iba naman itsura. May hawak-hawak naman na ano, na sheep. Sino naman ito? May nakalagay na pangalan sa ilalim. Kasi hindi natin kilala. Kasi hindi naman talaga sila Diyos. Hindi sila dapat i-worship. At hindi yun ang kanilang mukha. Pare-pareho sila ng mukha, di ba? Isa lang ang kanilang molde. Iniba lang ang kulay ng buhok. Ginawang kulot, ginawang unat, tapos isa lang ang itsura. Ba't ganon? Hindi ka nagtataka? Hindi ka nag-iisip? Hindi ka nagbabasa ng Bible? And he built altars for all the hosts of heaven in the 2 courts of the house of the Lord. Ganun ang ginawa ni Manasseh. Wickedness.
Verse 6 of 2 Kings chapter 21. Also, he made his son pass through the fire. So, si Molech. Sinamba rin niya si Molech. Kasi pag sasabing he made his son pass through the fire, in-offer niya yung kanyang anak kay Molech, na isang false god din. So, lahat ng mga false god na to, iisa lang sila. Lahat ng mga false god, inilalayo tayo kay Almighty Father. Kung yung mga false gods na to ay inilalayo tayo kay Almighty Father, sino sila? Sila si Satan. So, itong si Manasseh, ibinigay niya yung kanyang anak, no? So, sinunog kasi pass through the fire. Ngayon, pag nagpa-pass through the fire, syempre, maalala niya na may anak siya na in-offer. Kasi marami rito sa Bible na in-offer nila yung kanilang anak. Ngayon, doon ngayon galing yung mga statue ng mga bata na nakikita ninyo sa kung saan mang lugar na may pakpak. Doon galing. Ay, in-offer natin yung anak ko. Ganun na, in-offer yung anak, yung baby or ano. Doon nagsimula yun. Kaya yung ibang mga lugar na sinasabi yung places of worship ninyo, tapos mayroong mga bata na may mga pakpak, tapos mga ang tawag nyo ano cherubim ba yun? Hindi yun ang itsura ng cherubim, ano? Ang nasa Bible, 4 living creatures or seraphim. Ngayon yung sinasabi yung cherubim, hindi yun cherubim. Yun ay galing sa mga bata na pass through the fire or sinunog para kay Molech. Doon nag-umpisa yung ganong statue, yung ganong itsura. At walang wings ang mga angels in heaven. Walang wings. Hindi kailangan ng wings. Walang wings si Jesus Christ. Walang wings si Almighty Father. Powerful si Almighty Father. Bakit kailangan pa ng pakpak? Kaya nga, sabi ni Almighty Father, let us create man in our image and likeness. So, mayroon ba tayong wings? Wala, di ba? Ina-associate nyo kasi ang paglipad sa pakpak. Yung chariot of fire and horses of fire na sumundo kay Elijah, walang wings na binabanggit doon. At may wings ang chariot of fire. Hindi. Pwedeng lumipad kahit walang wings dahil powerful si Almighty Father. Hindi kailangan ng pakpak. Ha? Ba't gusto niyo ng pakpak? Manok ba kayo? Ang may pakpak lang, ulitin ko, yung 4 living creatures, seraphim and cherubim. Sila lang ang may wings. Ang wings nila, 6 wings. Nakatakip sa mukha, nakatakip sa katawan, tsaka lumilipad. No? Alam na natin yung itsura, diba? Dinescribe sa book of Ezekiel, dinescribe din sa book of Revelation, at dinescribe din, saan ba yun? Sa Jeremiah ba yun? Or sa book of Isaiah. Tingnan ko nga ulit. Sa Isaiah. No? Tsaka sa Ezekiel. So, 3 book sa Bible. Nagkakatugma sila. Iba ang pagkakakita ni John the Evangelist or John the Beloved. Iba ang pagkakakita ni Isaiah. Iba ang pagkakakita ni Ezekiel, pero yung description kasi nila, no, iisa lang ang description nila, pero iba yung kanilang ibang side kasi, no? Hindi nila, kasi nga it's a vision.
Pag vision, medyo malabo. Kasi, pag maliwanag, pag kitang-kita nila, mamamatay sila. Kaya, hindi muna sila kanila pinapakita yung buong buo para maisulat yung Bible, para mabasa natin. Okay? Ano pa ang ginawa ni Manasseh? He practiced soothsaying. Ibang prophecy sa soothsaying, ha? Itong soothsaying, ito ay, ang tinatawag nila ay ang mga false angels, or fallen angels, fallen angels. Yung witchcraft, meron silang mga hawak-hawak, no? Na mga anting-anting or charms. Di ba yung mga bata, pag bagong panganak, nilalagyan nyo ng pulseras or ng bracelet? Hindi, para hindi yan mausog. So that's charm. Ano pa ang ginawa ni Manasseh? Consulted spiritists. Itong mga spiritista na to, hindi sila kay Almighty Father. Iba ang kanilang sinasamba. At mga mediums, nagtatawag sila ng mga taong patay na para makausap nila. Pero, ginagaya lang ang itsura. Pero hindi talaga sila yon. Okay? Magaling magsinungaling ang devil. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. Kaya galit si Almighty Father kay Manasseh. He even set a carved image of Asherah. Inulit si Asherah. Yung Queen of Heaven na tinatawag dito sa Bible, siya yung Queen of Heaven. Si Asherah. Maliban pa sa Canaanite goddess, maliban pa sa carved image, no? Inulit uli. Dito sa verse 7, inulit, no? Dito sa verse 3, saka sa verse 7, inulit. He even set a carved image of Asherah, a Canaanite goddess. Si Isis, si Miramis, Asherah, Ishtar, Easter, fertility goddess. That he had made in the house of which the Lord had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I'll put my name forever. Dinumihan ni Manasseh yung temple or house of the Lord. Ngayon tayo, dinudumihan ba natin ang house of the Lord? Ano ang house of the Lord? Tayo ang temple of our Father. Nag-start na tayo maging temple nung si Jesus Christ when He gave His life for us. So from top to bottom, nasira yung temple na ipinagawa, ano? Pinangunahan ni Ezra and Nehemiah. That's the second temple. The first temple was the temple that King Solomon had built. Nasira yon because so itong time na to, ito yung first temple. Ngayon, yung second temple, nung sinakop sila ng Babylon, ninakaw yung mga bagay doon, plundered yung temple of the Almighty Father. Inalaw ni Almighty Father yun. Bakit? Hindi naman kasi importante yung mga bagay sa temple. Ang importante kay Almighty Father, yung mga tao na sumusunod sa Kanya, yung willing to obey Him, who obey His statutes and commandments. Yun ang importante kay Almighty Father. Hindi yung physical structure. Kaya nga inalaw ni Almighty Father na masira ang temple na pinagawa ni King Solomon. At nasira din from top to bottom yung curtain nung time ni Jesus Christ when He died on the cross. But then He rose again from the dead. So from top to bottom, yung curtain, it was ripped into two from top to bottom. Which means to say, yung covenant, hindi na iba na ang covenant. We are now in the new covenant, new promise, which is better than the old covenant. Ano yung bakit better than the old covenant? Hindi na tayo kailangan pa
na mag-offer ng mga animals. Pwede na rin natin lahat kainin ng mga seafoods na gusto ninyo. Kasi si Jesus Christ, His blood is precious and priceless. And up to now, it's powerful. So, hindi na kailangan pa mag-offer tayo ng mga animals. Kasi, dahil sa kasalanan natin, kaya nag-offer ng animals. No? Kasi it's an eye for an eye, tooth for a tooth. Kailangan may mag-sacrifice ng blood dahil sa kasalanan. But since sinakop na lahat ni Jesus Christ, hindi na natin kailangan pa mag-offer ng animals. Binigay na ni Jesus Christ ang buhay niya. The best sacrifice. So, ano lang ang gagawin natin? We must believe in Jesus Christ. Obey His commands. Love our Father. Above all else. Dahil pag mahal natin ang tatay natin, lahat kaya na nating mahalin. Mahalin natin yung kapwa-tao natin, yung mga nangaaway sa atin, lahat kaya na nating mahalin, mapatawad. Kung mahal natin ang tatay natin. Hindi tayo manloloko ng kapwa-tao, hindi tayo mag-i-scam. Kung mahal natin ang tatay natin. No? Hindi tayo mananakit ng kapwa-tao natin. Hindi tayo magnanakaw kung mahal natin ang tatay natin. Kaya lahat nakapoint kay Almighty Father. Kaya si Jesus Christ, yung name ni Jesus Christ, itinataas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ. Kasi anong ginawa ni Jesus Christ? Itinaas ni Jesus Christ ang name lalo ni Almighty Father. Si Jesus Christ, yung name niya, walang nakakaalam kung ano. Kaya lang natin tinatawag na Jesus si Jesus Christ kasi Jesus means Savior. Pero nakalagay sa Book of Revelation, siya lang ang nakakaalam ng name niya. True and faithful. Hindi natin alam yung real name niya, pero alam natin ang pangalan ng tatay natin, Yahweh. Kasi gusto ni Jesus Christ itaas ang pangalan ni Almighty Father. Kaya ngayon si Almighty Father, itinaas niya ngayon ang pangalan ni Jesus Christ above all names. And Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Dun pa lang malalaman natin na Diyos si Jesus Christ. At walang tao sa buong mundo ang namatay at nabuhay after 3 days at kitang-kita ng mga tao na umakyat sa heaven. Si Jesus Christ lang. Bakit 3 days ang nangyari? Para ma-sure ng mga tao. Okay? Kasi baka pag after a day, hindi, baka nakatulog lang, after a day lang eh. Kasi yung mga tao, ganun ang isip, no? After a day lang, buhay pa eh. Hindi, nakatulog lang yan or naging comatose lang. Pero, 3 days eh, no? At inilibing na siya. Which means to say, wala na yung kanyang soul sa kanyang body, yung kanyang spirit. So, it means to say, namatay si Jesus Christ, but then after 3 days, He rose again from the dead. At nasaan si Jesus Christ when He died? Asan siya? Nasa heart of the earth. Asan ang heart of the earth? Saan nagsimula lahat? Nandun siya sa Garden of Eden. That's the heart of the earth. Doon nagsimula ang lahat. Doon tayo nilagay ni Almighty Father. Nung start, that's the heart. Ngayon, baka sabihin niyo, nung time naman nung kay Noah, di ba? Na lumubog ang buong mundo nung time ni Noah. Yes. Pero, yung Garden of Eden, ang ginawa ni Almighty Father? May nakabantay doon. Binantayan ni Almighty Father yon. Mayroong angel doon. Kaya hindi yun nasira. And then, sa ibababa ni Almighty Father, ang New Jerusalem, ang nasaan nakatanim yung tree of knowledge. Di ba nasa Garden of Eden? Kaya nagkasala si Eva. Nasa sa Garden of Eden. Ngayon, sa Book of Revelation,
nakalagay doon, makikita natin doon yung tree of knowledge. So, same place, pero iba na ang name. Okay? Nakakaintindi kaya sa akin, Iska? Ako lang, Iska. Ikaw lang, Iska, naiintindihan mo sarili mo. Ikaw lang nanonood dito, tinulugan mo pa yung sarili mo, Iska. So, balik tayo dito, no? Ang daming kings na dumating. Ang daming mga tao ang binabasa natin sa Bible. Ang daming mga prophets. Pero si Almighty Father, He is still God. Still powerful as ever. And that's for all eternity. Verse 8 of 2 Kings chapter 21. And I will not make the feet of Israel wander anymore from the land which I gave their fathers, only if they are careful to do according to all that I have commanded them, and according to all the law that my servant Moses commanded them. So, ano yung law na binigay ni Almighty Father kay Moses? Yun yung nasa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandun yung law of the Almighty Father. Ngayon, sino yung fulfillment of the law na yon? Si Jesus Christ yon. Si Jesus Christ lang ang nakagawa lahat ng law na yon na by the book, na sunod ni Jesus Christ yon. At siya ang high priest. Kaya siya ang fulfillment of the law. Kaya si Jesus Christ, sa kanya tayo magtitiwala. Wala nang iba pa. Naintindihan natin. Sino ba kausap? Ako lang. Siya ang fulfillment ng law. Yung mga binanggit ni Almighty Father, lahat doon sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, lahat ng yon, hindi nagkasala si Jesus Christ. Lahat patungkol kay Jesus Christ. Even the branch of righteousness. Lahat si Jesus Christ. So from the start, alam na ni Almighty Father na ipapadala niya si Jesus Christ. Bakit? Kasi tayo ang magiging kapalit ng mga fallen angels. 1/3 ang nawala ng mga fallen angels, sumama at itinapon sa mundo. Ngayon, tayo na nandito sa mundo ngayon, dumadanas tayo ng trials and tribulations. 1/3 will tested in silver, tested in gold. Ano mga ba yun? 1/3, hindi ko makabisado yun. 1/3 will be refined in silver, tested in gold. So, 1/3 of the total population of the world since the world began. No? So, makakasama ba tayo? Makakabalik ba tayo sa tatay natin? Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Hindi lahat makakabalik sa tatay natin. Hindi lahat ng mga souls makakabalik kay Almighty Father. Kung 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father, asan na iba mapupunta? Sa impyerno, sa eternal damnation because of disobedience of the Almighty Father. So, mas madami ang mapupunta sa impyerno. Kasi, pang 1/3, no, bilog kunyari yun, pizza. Pizza, hatiin mo sa 3. So, yung isang, kung yung pizza na yun, hinati mo sa 3, yung 1/3 yun eh. So, mas madami yung mapupunta sa impyerno kumpara dun sa makakabalik yung Almighty Father. Hindi man lang 1/2, 1/3. So, yung iba, nauna na sa atin. Meron ba tayong slot? Lord, meron ba tayong maupuan, Almighty Father? Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Paano tayo makakabalik sa tatay natin? By faith in Jesus Christ. Wala nang iba, the only mediator. Ha? Ulit-ulit natin yon. Ulit-ulitin ko sa'yo, Iska.
Verse 9 of 2 Kings chapter 21. But they paid no attention, and Manasseh seduced them to do more evil. So, yung mga tao dito, disobedient. So, kung yung tao noon, disobedient, up to now, disobedient pa rin. Pare-pareho ang ugali. Walang bago. Kung yung leader ng time na yon, disobedient kay Almighty Father, yung mga leader of the nations ngayon, disobedient pa rin kay Almighty Father, di ba? Kaya magulong mundo. Kaya hindi tayo magtataka. Kunyari, ang government, sisihan sila na sisihan, di ba? Kaya tayo, hindi tayo dapat sumasali sa government. Ang mga anak ni Almighty Father, hindi dapat sumasali sa government. Dahil makokorrupt tayo. So, kung may nakikita man kayo ng mga Christians na sumasali sa government, ano ang napapansin ninyo? Followers of Jesus Christ and the Almighty Father, ano napapansin nyo sa kanila? Nasasali sila sa gulo. Nasasali yung kanilang mga family sa gulo. At matatrap sila doon. Okay? Kasi lahat sila eh. Lahat sila. Ang isang, ulitin ko, ang isang city, hindi ko lang alam sa ibang country, no? Sa isang city, para makapagpatayo ka ng business, or para mag-operate ang business mo, kailangan mong magkaroon ng lagay sa mga politicians. Corruption. At sa ibang country din ganon. Ha? Corrupt din ng mga tao. Mahilig sa pera. Bakit? Takot magutom, takot mamatay, takot lahat. Takot na maghirap, takot na at gusto ng kayamanan, gusto ng kasikatan. Pag kay Almighty Father tayo, hindi pwedeng ganon. Mamimili tayo ngayon. Anong mas gusto mo? Sumikat ka? Yumaman ka? Powerful ka? Pero yung soul mo naman mapupunta sa impyerno. Kasi kailangan din ng validation ng mga tao, no? Kaya mahirap pumasok sa mga bagay sa ang mga Christians sa government. Dahil kailangan mo ng validation ng mga tao, kailangan mapasaya mo yung mga tao. Eh, yung mga tao wicked sila. Ngayon, para mapasaya mo sila, kailangan makisali ka sa agos ng mundo ng kadumihan. Kaya kung kay Almighty Father tayo, manahimik tayo. Huwag tayo sasali sa kaguluhan. Dahil lahat merong corruption. Kasi at lahat din ng religion dapat pakisamahan mo. Kay Almighty Father, hindi pwede yun. Hindi pwede kay Almighty Father yan. Kasi nakikipag-compromise ka. Yung morality mo, kino-compromise mo. Yung faith mo, nako-compromise. Hindi pwede yan kay Almighty Father. Kaya nga, tayo na mga Christians, maliliit lang yung dinadaanan natin. Na kalye. Narrow path lang ang dinadaanan natin. Di ba nasa Bible yun? Narrow path ang dinadaanan ng mga tao na righteous. Pero yung mga tao na gusto ng bagay sa mundo na to, anong dinadaanan lang path? Malawak, di ba? Kasi marami silang options. Pwede na lang gawin lahat. Pero tayo, as followers of the Almighty Father, kailangan i-ask natin si Almighty Father. Kung Almighty Father, if it's your will, they will be done. Ang buhay ng tao maikli lang. So, habang nandito tayo sa mundo, paglilingkuran natin yung tatay natin. Magtrabaho tayo. Ang trabaho para kay Almighty Father, hindi yung occupation mo as a doctor,
as a government official, or as a lawyer, or as an accountant, or you're a nurse, or engineer, architect. Hindi yun ang occupation kay Almighty Father, or hindi yun ang trabaho para kay Almighty Father na sinasabi. Ang trabaho ni Almighty Father na sinasabi mas mahirap. Ano yun? Yung sundin ang kanyang will. Yun ang napakahirap na trabaho. Kaya, di ba nakalagay na respect the Sabbath day. So, paano natin i-respect yung Sabbath day? Keep it holy. How can we keep the holy Sabbath day holy? Or how can, keep the Sabbath day holy? No? Keep the Sabbath day holy. Paano natin magiging, how can we keep the Sabbath holy? From the first day up to the 6th day, maayos dapat tayo na tao. Susundin natin si Almighty Father. So that, in the 7th day or Sabbath day, holy, nandun tayo sa tatay natin, rest day. Naintindihan natin? O hindi, walang nakakaintindi. Kaya yung ibang mga tao, no, hindi kailangan na Sunday or Sabbath day nagsisimba ako or nagpupunta ako sa congregation. Hindi yon. Ang Sabbath day na sinasabi ni Almighty Father, yung time na babalik na tayo sa Kanya. Yun ang Sabbath day. Yun ang rest day. Kaya nga binabasa natin lagi sa Bible, and they rested with their fathers. Rested lagi. Rested. Yung mga kings, and they rested with their fathers. Kasi ang Sabbath means rest day. And they rested. Kaya ulitin ko, Sabbath day, rest day. Nakikita natin sa Bible ngayon, yung mga kings, and they rested with their fathers. Nagpahinga. Yon ang holy. We will keep our lives in this world by obeying the Almighty Father. Keep His commandments, His statutes, so that in the rest day of our lives, makakabalik tayo sa tatay natin. Dahil gusto ni Almighty Father na makabalik tayo sa Kanya. That's the rest day. Kasi kung hindi mo sinunod si Almighty Father ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, hindi ka makakapunta sa rest day. Saan ka makakapunta? Sa impyerno, walang rest doon. Nakakaintindi ka na sinasabi ko. Iska, naiintindihan mo yung sinasabi mo? Oo, naiintindihan ko sinasabi ko. Kaya si Almighty Father, very particular siya when it comes to His commandments. Dapat sundin ninyo kasi gusto ni Almighty Father na makabalik tayo sa Kanya. Kaya pinaparusahan niya yung kanyang mga anak para matuto yung kanyang mga anak na sa ganon, sumunod at makabalik sa Kanya. Yun ang grand master plan ni Almighty Father. Kailangan tayong makabalik sa Kanya. Pero yung ibang mga tao hindi na naiintindihan. Akala nila galit sa akin si Almighty Father. Sometimes, no, iba pang mga tao sabi na, hindi, maayos naman akong tao. Walang maayos sa tao sa mundo. Sino lang ang good? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Walang maayos sa tao rito sa mundo. Hindi, mabait na tao yan eh. Namatay, mabait yan eh. Hindi na mabait yun eh. Kilala ko yung ugali. Minsan gusto ko magsalita, no? Punta ako sa sa mga taong umuwi na sa kung saan man sila nagpunta, yung wala na yung soul nila sa body nila. Na nakahiga na lang sila, no? Body na lang ang matatawag yun. Minsan marinig ko yung bait na tao niyan eh. Gusto kong sumagot minsan. Hindi yan mabait, alam niyo ba yun? Ganyan ang ginawa niya. Pinipigilan ko na yung sarili ko.
Hindi mabait yan. Kasi, ano eh, kita ko, ano eh, wala mabait na tao, no? Kasi, yung mga tao, pag may, nawala na yung soul sa body nila, sasabihin nila, ay, ang bait na tao niyan. Sayang. Sayang, bata pa man din. Sayang, ang ganda-ganda. Pero pag pangit, hindi, time na niya yan eh. Pero pag maganda, sayang, ang ganda, bata pa, wala na. Pero pag, ano na, pag hindi naman maganda na, pag physically, kasi, aminin naman natin, may mga tao talaga na hindi physically attractive. Di ba? Si Jesus Christ nga, hindi physically attractive. Pag hindi physically attractive, may time na talaga niya. Pero pag maganda, sayang, ang ganda niya, no? Yun lang ang kanyang, ano nangyari sa buhay. Kaya walang taong maayos, ha? Huwag niyo akong i-invite para dumalaw sa ano ninyo kasi magsasalita ako doon. Pipigilan ko ba yung sarili ko? Hindi mabait yan. Huwag niyo akong tumatawa ako sa mag-isa. Tumatawa ako mag-isa. Kinuwento sa akin nanay ko noon, bata pa lang ako, mag-isa na ako nagsasalita. Ang gawin, mag-isa pa rin ako nagsasalita. Wala nanonood sa akin. Balikan natin ito, no? Iska, balikan mo. 2 Kings chapter 21. And I will not make the feet of Israel wander anymore from the land which I gave their fathers, only if they are careful to do according to all that I have commanded them. And according to all that the law that my servant Moses commanded them. But they paid no attention. And Manasseh seduced them to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. So, in-encourage niya ni Manasseh. Sige, sumamba kayo sa mga Asherah, sa wooden image. Sige, samba lang kayo dyan. Ginawa ko yan para sa inyo eh. Ganun ang ginawa ni Manasseh. Sige, mag-ano kayo sa mga high places. Kay Molek, sige, magsunugin niyo yung mga anak. Ganun ang ginawa ni Manasseh. Verse 10 of 2 Kings chapter 21. And the Lord spoke by servants, the prophets, say, because Manasseh, king of Judah, has done these abominations, he has acted more wickedly than all the Amorites who were before him, and has also made Judah sin with his idols. So kayo, meron pa ba kayong mga idols sa bahay ninyo? Wooden image, carved image, molded image. Kakaroon kayo ng kasalanan kay Almighty Father. So si Manasseh, more wicked siya than the Amorites. Nakalagay dito. Verse 12, and therefore thus says the Lord God of Israel, behold, I am bringing such calamity upon Jerusalem and Judah, that whoever hears it, or whoever hears of it, both his ears will tingle, or kikilabutan, matatakot. Verse 13, and I will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria, and the plummet of the house of Ahab. I will wipe away Jerusalem as one wipes a dish. Lilinisin ko. Total wipe out. Wiping it and turning it upside down. Babaliktarin ko pa para linisin ko, sabi ni Almighty Father. So pag naglalaba kayo, no? Nagtatry ba kayo maglaba or maglinis ng plato? Di ba pag naglilinis kayo ng plato, binabaliktad ninyo, tapos talaga is kayo, no? Pag naglalaba rin, or kung may nililinis kayong bagay, halos masugatan na mismo ang kamay ninyo, di ba? Sa kakalinis ninyo. At halos masira na, madurog na yung damit sa kakalaban ninyo para luminis. Ganon ang gagawin ni Almighty Father. Verse 14, so I will forsake the remnant of my inheritance. Iiwanan ko, hahayaan ko sila. And deliver them into the hand of their enemies. Ibibigay ko sila sa kanilang mga kaaway. And they shall become victims of plunder to all their enemies.
So ngayon nangyayari to sa atin. Dahil tayo matigas ang ulo, hinayaan na tayo ni Almighty Father. Binigay tayo sa kaaway. Sino ba yung mga kaaway natin? Mga principalities of this world. So kaya tayo naghihirap. Physically, emotionally, mentally. Verse 15. And they have done evil in my sight and have provoked me to anger since the day that their fathers came out of Egypt. Even to this day, hindi na sila natapos ng kanilang kasalanan. So si Almighty Father, binibigyan natin ng problema. Hindi na natin bigyan ng pahinga yung tatay natin. Verse 16, moreover, Manasseh shed very much innocent blood till he had filled Jerusalem from one end to another, besides his sin by which he made Judah sin, in doing evil in the sight of the Lord. So dito sa 2 Kings chapter 21, hindi ito binanggit na nanghingi ng kapatawaran si Manasseh. Kasi nung start ng kanyang reign as king, he was evil. But then at the latter part of his reign as king, he asked for forgiveness, no? Nasa 2 Chronicles chapter 11. Bakit humingi ng kapatawaran si Manasseh kay Almighty Father? Nahirapan si Manasseh. Anong ginawa kay Manasseh? 2 Chronicles chapter 11. Therefore the Lord brought upon them the captains of the army of the king of Assyria, who took Manasseh with nose hooks, bound him with bronze fetters or chains, and carried him off to Babylon. Dinala sa Babylon si Manasseh. Kaya nung pagkadala kay Manasseh sa Babylon, doon siya nagsisi kay Almighty Father. No? Humingi siya ng kapatawaran. Aantayin pa ba natin yon? Aantayin pa ba natin na paparusahan tayo ni Almighty Father? Aantayin pa ba natin? Kaya ang ginawa ngayon ni Manasseh, humingi siya siyang kapatawaran kay Almighty Father. Nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Dahil dinala siya sa Babylon, nakakadena siya. Kaya ibinalik ni Almighty Father si Manasseh sa Jerusalem. No, nakalagay naman dito sa 2 Chronicles chapter 33 verse 13, ibinalik siya sa Jerusalem. At nagpatuloy siya sa kanyang pagiging king. At simula nun, itinigil na ni Manasseh yung kanyang abominations. Tinanggal niya yung mga foreign gods or false gods, tsaka mga idols. Nilinis niya. He repaired the altar of the Lord. Nag-sacrifice siya kay Almighty Father. He gave thanks to the Almighty Father. Pero, yung mga tao, nag-sacrifice pa rin sa high places, pero nag-sacrifice sila kay Almighty Father. So, kung maayos ang leader ng isang land, maayos din ang mga tao. Sinusunod eh. Ngayon, dahil magulo ang mundo, sino ang nag-reign sa mundo natin ngayon? Magulo din, di ba? Namamayani sa mundo natin ngayon. Verse 17 of 2 Kings chapter 21. Now the rest of the acts of Manasseh, all that he did, and the sin that he committed, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? So, binanggit yung book of Chronicles. So, Manasseh rested with his fathers. So, tingnan nyo, nasa napunta si Manasseh, humingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father. He rested with his fathers. That's the Sabbath day. Kaya inuulit-ulit dito, di ba? Rested, Sabbath, rest. Nakikita nyo yung pagkakapareho? Hindi. Iska nakikita mo yung pagkakapareho? Nakikita ko. And was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzzah. Then his son Ammon reigned in his place. So, ang
inherit ng kanyang place as king was his son Amon. Amon was 22 years old when he became king, no? So after the death of Manasseh, Amon became king. And he reigned 2 years in Jerusalem. His mother's name was Meshullemeth, the daughter of Haruz of Jotbah. And he did evil in the sight of the Lord. Wicked, see, Amon. Si Manasseh, the start ng kanyang pag-reign, he was wicked, but the latter part, he asked for forgiveness. Ngayon, itong si, yung kanyang anak na si Amon, he was evil. He did evil in the sight of the Lord, as his father Manasseh had done. So he walked in all the ways that his father had walked, and he served the idols that his father had served, and worshipped them. So, di ba tinanggal na ni Manasseh yung mga idols? Anong ginawa ng kanyang anak? Pinaglingkuran pa rin yung mga false gods, tsaka yung mga idols. Verse 22, he forsook the Lord God of his fathers, and did not walk in the way of the Lord. Then the servants of Ammon conspired against him and killed the king in his own house. So 2 years lang siya nag-reign as king of Judah because his servants conspired to kill him. So his servants betrayed him. Inallowed the Almighty Father for Ammon to be betrayed by his servants para matigil na yung kanyang kasamaan. Verse 24, but the people of the land executed all those who had conspired against King Ammon. So dito sa kingdom of Israel, may nagko-conspire to kill the king, no? So napapalitan yung king. 'Di ba sa kingdom of Israel? Dito naman sa kingdom of Judah, hindi napapalitan. Yun pa rin, from the lineage of David pa rin. Kasi kahit na may nag-conspired to kill King Ammon and they succeeded in killing him, ang pumalit pa rin ay ang kanyang anak. No? So yun ang pagkakaiba ng kingdom of Israel sa kingdom of Judah. So sa kingdom of Judah, paiba-iba, diba? I mean sa kingdom of Israel, paiba-iba, diba? May nag-detraidor na mga commander-in-chief, yung mga king. Ngayon dito may nagtatraidor din, pero hindi natatanggal yung kingdom sa lineage of David dahil it's a promise of the Almighty Father to King David. Then the people of the land made his son Josiah king in his place. Now the rest of the acts of Ammon which he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? And he was buried in his tomb in the garden of Uzzah. Then Josiah, his son, reigned in his place. So, si King Josiah na ang pumalit as king. So, Ammon reigned only for 2 years. Ngayon, itong si Josiah, 2 Kings chapter 22, basahin natin, ano? Josiah was 8 years old when he became king. 8 years old lang king na siya. Kasi yung father niya, bata pa na patay na. So, yung anak ni Ammon, mga bata pa rin. Okay? Kaya itong si Josiah, he was only 8 years old when he became king. And he reigned 31 years in Jerusalem. So, 8 plus 31. 39 years. Ay, marunong na ako mag-addition. 39 years as king in Jerusalem. His mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Bozkath. And he did what was right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. Kahit hindi siya directly anak ni David, no? Pero yung lineage kasi kaya binabanggit yung father David. Kahit ang tatay niya ay si Ammon, kasi nga yung dugo, no, nananalalay tayo sa kanya galing kay David. He did not turn aside to the right or to the left. Ibig sabihin ng he did not turn aside to the right or to the left, to the right hand or to the left, kundi yung lakad niya as follower of the Almighty Father, he was faithful. Itong si
Josiah, even when he reigned when he was just a child. He was faithful to the Almighty Father. Kaya he did not turn aside to the right hand or to the left. Diretso lang siya. Verse 3 of 2 Kings chapter 22. Now it came to pass in the 18th year of Josiah, so that the king sent Shaphan, the scribe, the son of Azaliah, the son of Meshullam, to the house of the Lord. So 18 years na siyang king. In the 18th year of King Josiah. Shaphan, yung scribe, no, or secretary or tagasulat ng law, na anak ni Azaliah, the son of Meshullam, to the house of the Lord, saying, Go up to Hilkiah the high priest, that he may count the money which has been brought into the house of the Lord, which the doorkeepers have gathered from the people. So may mga nagdo-donate. Inutusan ni King Josiah si Shaphan, yung secretary niya, yung alam ng law ng secretary, di ba? Scribe yun eh. Go up to Hilkiah, the high priest. Yun ang time na yun, ang high priest ay si Hilkiah. That he may count the money which has been brought into the house of the Lord. So may mga nagdo-donate ng mga pera, which the doorkeepers have gathered from the people. So sa door pa lang nag-aabot na yung mga tao. Sometimes, di ba, ang ginawa ng isang priest, no? Gumawa siya isang box, tapos may butas yon. Doon nilalagay yung donation. Verse 5, And let them deliver it into the hand of those doing the work, who are the overseers in the house of the Lord. So, syempre, kailangan ding i-renovate. Dahil may mga lugar na nasisira, kailangan i-restore. Kaya, patuloy yung paggagawa sa temple ni Lord. Yung structure, yung building. Kasi ang tagal na eh, from the time of King Solomon pa. So ilang, ano na to, hundreds of years na to. Kaya nasisira din, no? Let them give it to those who are in the house of the Lord, doing the work to repair the damages of the house. So may mga nagdo-donate para malinis at maging maayos yung bahay, yung temple. 2 carpenters and builders and masons. So may mga karpintero, may mga tagagawa, may mga masons. Pag masons, mga tungkol sa bato naman ito. Carpenter sa kahoy. Yung builder sila nagbubuo, no? And to buy timber or kahoy na matibay. Bibili sila ng kahoy. And hewn stone to repair the house. Pag sinasabing hewn stone, walang semento nung time na yon, ang ginagawa nila, bumibili sila ng buo na stone. So yung stone, nakadikit sa mountain, matigas yon, sinusukat nila yon, tapos kinukuha nila yon. Buo yon, malalaking stone. Madali lang gumawa nun, madali lang tanggalin. Bubutas-butasin mo lang yun ng pag-ganon, straight, no? Nakakita na ako kung paano, wala silang, tools nun, or machine tools, wala pa syempre kuryente, wala pa silang mga grinder, wala. Pero, ang gamit nila, halimbawa, matulis na, bakal, ipupukpok ngayon nila, ipupukpok. Ngayon, isa pang matilis na bakal, isang diretso, puro matulis na bakal, pupukpukin nila lahat yon. Tapos, pag pinukpok na nila lahat yon, diretso ang pagkakahiwa nun. Hindi ko naman naintindihan niyo ako. Hindi ka naintindihan mo, naintindihan ko sarili ko. Verse 7, However, there need be no accounting made with them of the money delivered into their hand, because they deal
faithfully. Hindi na kailangan ng accounting. Hindi na kailangan bilangin. Hindi na kailangan ng, magkano ang bili mo dyan. Akin na, ano natin, ilista natin. Nagtatali ba yung record natin sa presyo. Hindi kailangan ng accounting na dahil honest yung mga tao. Ngayon, kailangan ng accounting kahit nasa congregation. Ano na accounting, magkano ang binigay sa donation. Kailangan ng accounting ngayon. Ay, hindi nagtatali. Bakit hindi nagtali? Anong pinagkagastusan? Hinahanap? No. Dito, hindi na kailangan hanapin kasi they deal faithfully. They're honest. Verse 8, Then Hilkiah the high priest said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Ano yung book of the law? Kasi, yung book of the law, ito yung kay Joshua. Na binigay ni Moses kay Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 8, may book of the law yun na dapat yun ang kanilang susundin. Yun ang kanilang guide, no? Na law galing kay Almighty Father, nakalagay lahat doon. Binigay kay Joshua. And then, nung ginawa yung temple, binabasa nila yon yung book of the law. Di ba utos ni Almighty Father na basahin yung book of the law para mailagay sa puso ng mga tao nang sa ganon, lagi nilang maaalala na dapat nilang sundin yung commands of the Almighty Father. So, nung time na to, kinalimutan nila. Nawala, na-misplace yung book of the law. Dahil yung book of the law, nandun sa temple of the Lord. Nakalagay doon. So, pag may mga bagong kings, dapat yun ang ipine-present. Ito yung book of the law. Ito yung dapat na guidelines natin kung ano, paano natin ihusgahan yung mga tao, paano tayo mag-implement ng mga statutes. Dapat naka-base kay Almighty Father. Pero nakalimutan ng mga tao. Kaya na-misplaced. Kaya sabi itong si Hilkiah the high priest, I have found the book of the law in the house of the Lord. So, excited siya. Nakita ko yung book of the law. Which means to say, hindi na nababasa. Kinalimutan nila. Si Manas kinalimutan niya kaya nga kung ano nung pinagagawa niya. Pati si Ammon. And Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it. Si Shaphan, siya yung secretary or scribe or yung lawyer or attorney. No? Nung time na yun yung scribe. So, binasa ni Shaphan yon. So, Shaphan, the scribe, went to the king, bringing the king word, saying, Your servants have gathered the money that was bound in the house and have delivered it into the hand of those who do the work, who oversee the house of the Lord. So, yung mga pera na kinuha namin, ibinigay na namin para pambili ng mga bato, kahoy, pambayad sa mga tao para may makain sila. Sa mga carpenters, sa masons, saka sa mga builders. So, hindi na kailangan ng accounting yun, no? Kasi honest sila. Kasi temple ni Almighty Father, magagayad lalo si Almighty Father kung nagsisinungaling kayo, no? Kayo ba? Kayo ang ginagawa ninyo sa pera na binibigay sa inyo ng mga tao. Sinasali ninyo sa business ninyo. Ginagawa ninyo, inaangkin ninyo yung pera. Huwag nyo sabing ginagandahan nyo yung temple or yung congregation ninyo. Hindi. Ano ang dapat na maging maayos? Yung puso ng tao. Tulungan natin yung mga tao na naghihirap. Ang daming tao na naghihirap. Hindi, kailangan natin mag-donate pa para iba naman. Ibang donation na naman yun, hihingi na naman kayo. Hindi na kayo natapos ang paghingi sa mga tao. Lalo nyo pinapahirapan yung mga tao. Para kayong mga politicians. Verse 10, Then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. So binanggit ni Shaphan na meron ng book na nakita si Hilkiah the priest, binigay sa kanya. Kaya binasa ni Shaphan yung book. Nakaharap si Josiah.
Itong si Josiah, siya yung nasa prophecy. Saan ba yun? Siya yung nasa prophecy, no? Na nakalagay sa 1 Kings chapter 13 verses 2 to 1 Kings chapter 13 verses 1 to 5. Yung kay King Jeroboam. Ito yung prophecy, ito sa lumabas na si Josiah. Pinanganak na yung prophecy tungkol kay Josiah. 1 Kings chapter 1 verse 1 Kings chapter 13 verse 1 to 6. Basahin natin. And behold, a man of God went from Judah to Bethel by the word of the Lord, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. So, noong time pa ito ni Jeroboam, king of Israel. Bago pa lang na king si Jeroboam, kung ano na ang kalokohan ang ginawa ni King Jeroboam. The first king of the kingdom of Israel, when the kingdom has been divided into two. No? Siya yung pinakaunang king when the kingdom of Israel and Judah has been divided. May prophecy na darating si Josiah. And behold, the man of God. Hindi binanggit, no, yung man of God dito na pangalan. Went from Judah to Bethel, and Jeroboam stood by the altar of to burn incense. And then he cried out against the altar by the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus says the Lord, behold, a child, Josiah by name, shall be born to the house of David. So, house of David, no? From the lineage of David. And on you he shall sacrifice the priests of the high places who burn incense on you, and men's bones shall be burned on you. And he gave a sign the same day, saying, this is the sign which the Lord has spoken. Surely the altar shall split apart, and the ashes on it shall be poured out. Dahil nga, si Jeroboam, gumawa siya ng wooden calf na nilagay sa Dan at nilagay sa Bethel. Kaya si Almighty Father, nagpadala siya ng prophet, a man of God, to give the message to Jeroboam. Ngayon, itong man of God na to, ito yung disobedient din tong man of God na to kahit siya ay prophet. Anong nangyari sa kanya? Sabi sa kanya, di ba, ni Almighty Father, wag kang kakain doon, wag kang iinom doon. Kung ano ang dinaanan mo nung una, pag pauwi, iba naman ang daanan mo. So, ito yung prophet na pinatay ng lion. Hindi siya kinain ng lion, pinatay lang siya ng lion. Kaya siya pinatay ng lion dahil may isa pang man of God na nagsabi sa kanya, lika, punta ka dito sa bahay ko, kain ka dahil kinausap ako ni Almighty Father na ikaw ay pwede magpunta sa bahay ko, kakain ka. So, naniwala naman yung man of God doon sa isa pang prophet. Samantalang kausap na niya si Almighty Father, itong man of God na to. So, ano nangyari ngayon? So, pag-uwi niya, pinatay siya ng lion dahil sa kanyang disobedience to the Almighty Father. Ngayon, yung tao naman or yung prophet na nag-invite sa kanya sa bahay, nag-guilty naman. No? So, hindi na nakauwi ng Judah itong prophet na to. Doon lang siya sa Bethel. Ngayon, yung body nitong man of God na to, kasabay niya or katabi niya nung inilibing yung man of God na nag-invite sa kanyang kumain sa bahay kasi nag-guilty siya dahil hindi mamamatay itong man of God na to na pinadala ni Almighty Father kung hindi siya nagsinungaling, yung isang man of God. Kaya nag-guilty siya, kaya kung saan ililibing itong man of God na to, doon din siya ililibing, sabi niya sa kanyang anak, no? Nandito, kung gusto yung basahin ulit, nasa 1 Kings chapter 13. So, ito ngayon, ilang years dumating
Ilang years dumating, hundreds of years bago dumating si Josiah. Si Almighty Father, King pa rin, Lord of Lords, and powerful pa rin, hindi nagbabago. Ang daming years ang nagdaan. Yung promise ni Almighty Father still stands. And yung promise ni Almighty Father from the time that He created this world up to now still stands. Yun ay yung makabalik tayo sa Kanya. Kaya pinadala niya si Jesus Christ. Once and for all. So itong si Josiah, no, bata pa lang siya, sumusunod na agad siya kay Almighty Father. 8 years old pa lang siya nang maging king, maayos na tao na agad siya. Kaya nung binasa sa kanya yung Book of Law ng kanyang scribe na si Shaphan, basahin natin ano. Saan na ba tayo dito sa 2 Kings chapter 22? Verse 10. Then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Now it happened when the king heard the words of the book of the law that he tore his clothes. Bakit sinira ni King Josiah yung kanyang clothes? Kasi nga, lately lang yung nalaman yung book. Lately lang siyang nalaman ko ano nasa book, kung ano yung pinag-uutos ni Almighty Father. So, he was lamenting, he was mourning. Nagsisisi siya, nalulungkot siya. Verse 12, Then the king commanded Hilkiah the priest, Ahikam the son of Shaphan, Akbor the son of Micaiah, Shaphan the scribe, and Asaiah, a servant of the king, saying, Go inquire of the Lord for me, for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. Kasi nga, na-misplace. Bakit na-misplace? Disobedient yung mga tao, ayaw basahin yung word of God, yung law of the Almighty Father. Ngayon itong Bible, ayaw basahin ng mga tao. Go inquire of the Lord for me, for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is aroused against us, because our fathers have not obeyed the words of this book, to do according to all that is written concerning us. Kasi nga, disobedient yung mga fathers, yung the kings before Josiah. Gaya ni Ammon. So, ito yung book din na binabasa dati ni King Solomon, no? Na sinasabi ni Almighty Father kay Joshua na laging babasahin itong book, pero kinalimutan. Verse 14, So Hilkiah the priest, Ahikam, Akbor, Shaphan, and Asaiah went to Huldah, the prophetess, the wife of Shallum, the son of Tikwa, the son of Harhas, keeper of the wardrobe. She dwelt in Jerusalem in the 2nd quarter, and they spoke with her. So, merong isang prophetess. Ang pangalan ng prophetess, si Huldah. Tapos may asawa siya. Ang asawa niya, si Shallum, na anak ni Tikba, na anak ni Harhas, na keeper of the wardrobe. Ano yung wardrobe? Damit, no? Verse 15, Then she said to them, Thus says the Lord God of Israel, Tell the man who sent you to me, Thus says the Lord, Behold, I will bring calamity on this place and on its inhabitants. So mahihirapan ng mga tao. Calamity. Iba-ibang mga calamity na may famine, merong war, calamity rin yon. Flood, calamity rin yan. Sickness, that's calamity also. And corruption, that's calamity also. Dahil lahat tayo hirap. Eruption of volcanoes, that's calamity.
Earthquake, calamity din. Malalakas na ulan na nababaha. Calamity rin yan. Tsaka yung big tidal waves or tsunami. That's calamity also. So ito, sabi, paparusahan ni Almighty Father yung mga tao kasi disobedient. All the words of the book which the King of Judah has read, because they have forsaken me, sabi ni Almighty Father, and burned incense to other gods, nag-worship sa mga false gods, ang mga tao, that they provoke me, or that they might provoke me to anger. With all the works of their hands, therefore my wrath shall be aroused against this place, and shall not be quenched. Hindi mawawala yung galit ko. Because of the disobedience of the people. Verse 18, but as for the King of Judah, who sent you to inquire of the Lord, in this manner you shall speak to him. Thus says the Lord God of Israel, concerning the words which you have heard, because your heart was tender or humble, and you humbled yourself before the Lord when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants, that they would become a desolation and a curse, and you tore your clothes and wept before me, I also have heard you, says the Lord. Dahil ikaw, humingi ka ng tawad sa akin, nagpakumbaba ka, sinira mo yung damit mo, at hindi mo inisip na king ka, kundi ako ang prioritize mo, nagpakumbaba ka sa akin. Hindi ka nagyabang. Binasa mo yung salita ko at naintindihan mo ako, sabi ni Almighty Father. Nadinig kita. So tayo, magpipray tayo kay Almighty Father. Pag nagpipray tayo kay Almighty Father, hindi tayo magyayabang, magpapakumbaba tayo. May mga tao kasi mayayabang, no? Habang nagpipray, Lord, wala akong kasalanan, Lord, Lord, ba't mabuti akong tao? Lord, wag niyo pong sanang masaktan ako dahil mabuti akong tao, wala akong sinasaktan. Hindi. Wag tayong ganun. Mayabang yun, ibig sabihin. Pag magpipray tayo kay Almighty Father, magpapakumbaba tayo. Lord, masama akong tao. Natotoo naman talaga. Lord, masama akong tao. Ang dami kong kasalanan. Pagtingin ko lang sa kaliwa ko, pinipintasan ko yung mga kapwa-tao ko. Pagtingin ko sa kanan ko, nakakaisip ako ng mga masasama. Masama kasi ang utak natin at ang puso natin. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Para dinggin niya ang ating mga panalangin. Verse 20, surely therefore I will gather you to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace, and your eyes shall not see all the calamity which I will bring on this place. So they brought back word to the king. Anong sabi ni Almighty Father sa pamamagitan niya kanyang prophetess na si Huldah? Dahil sa nagpakumbaba ka, sabi ni Almighty Father, yun ang i-relay kay King Josiah. Dahil sa nagpakumbaba ka, in-acknowledge mo ako na ako ang Diyos, walang iba pang Diyos kundi ako lang ang wina-worship mo. Alam mo na makasalanan ka, alam mo na nagkaroon ka ng pagkukulang sa akin. Nadinig ko yung prayers mo at umiyak ka pa. Nakita ko yung heart mo, nadinig ko yung prayers mo. Ngayon ang mangyayari ngayon, sabi ni Almighty Father, yung parusa na ibibigay ko sa mga tao, hindi mo na sila may experience. Yung calamity na ipapadala ko. So yung war calamity rin yun. Kaya, ano nangyari kay Josiah? So before pa man din na kunin ang mga children of Judah, or bago pa man kunin ng Babylon ang kingdom of Judah, wala na si Josiah. Hindi na niya nakita. Hindi na siya nahirapan dahil kinuha na siya ni Almighty Father. Kasi nagpakumbaba siya. Your eyes shall not see
all the calamity. Paano hindi nakita ni Josiah ang calamity? Dito sa 2 Kings chapter 23 verse 29, in his days, Pharaoh Necho, king of Egypt, went to the aid of the king of Assyria to the river Euphrates. And King Josiah went against him, and Pharaoh Necho killed him at Megiddo when he confronted him. So, pinatay ni Pharaoh Necho si King Josiah. Baka sabihin niyo, ay, pinatay pala si King Josiah. Akala ko ba maganda ang stand niya kay Almighty Father? Pinatawad siya ni Almighty Father. Yun ang way ni Almighty Father para iuwi na si Josiah sa kanyang kaharian. Sa kaharian ni Almighty Father. Yun ang way ni Almighty Father para makauwi na si Josiah. Hindi dahil sa he was wicked, iba-ibang ways ang ginagawa ni Almighty Father para iuwi niya ang kanyang mga anak sa kanyang kingdom. Di ba yung ibang mga kings, merong diabetic foot, no? Diabetic foot. Yung iba, merong ketong. Yung iba, sino pa ba yung may mga sakit? Yung iba, iba-ibang klase, di ba? So, iba-ibang ginagawang ways ni Almighty Father para makapag-rest yung kanyang mga anak. Hindi dahil sa wicked si King Josiah. No, ay, kaya napatay ng ganong napaka-gory ng kanyang pagkakapatay. Si King Necho pa nakapatay sa kanya. Bakit hindi na lang siya nagkasakit? Way ni Almighty Father yun. May reason si Almighty Father. In everything na ginagawa niya, may reason yun. And it's all for the glory of the name of the Almighty Father, Yahweh. Si Jesus Christ, how did he die? Si Jesus Christ. He died on the cross. Mas malala yon. Okay? Excruciating pain ang na-experience ni Jesus Christ. Not because makasalanan si Jesus Christ, but para ipakita sa atin. Na ang tao, wicked, na ang tao, makasalanan at kailangan natin ng Savior. Pinaka-painful ang nangyari kay Jesus Christ. At dahil doon, when Jesus was crucified, lalong itinaas natin ang pangalan ni Almighty Father. Naparihan ang pangalan ni Almighty Father. Kaya lahat ng mga bagay na ibinabigay sa atin ni Almighty Father, ibabalik natin sa Kanya yung kapurihan. Lahat ng ibinibigay niya sa atin, the Lord gives and the Lord takes. Lahat yon binibigay niya sa atin, ibabalik natin sa Kanya. Ganon ang tunay na pagmamahal. Si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo, binibigay niya sa atin lahat. At kailangan natin ibigay kay Almighty Father lahat. Kung anong meron tayo, bigyan natin lahat kay Almighty Father. Ang importante kay Almighty Father, ang kanyang inheritance, tayo. Kaya dapat makabalik tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.